because of the guest speakers, medyo naputol. But let me just review sa inyong lahat ngayon kung ano yung ating inumpisahan so that we can all together navigate saan tayo papunta sa ating series ng lesson na ito. We titled this series as Travel Series. By the title alone, Travel Series from Egypt to Zion. Sa natural, yung ating backdrop nung pagkukunan natin ng context natin is from the book of Exodus onwards to Deuteronomy. And we will see that from the title alone, magustuhan natin ng the word travel. We know that we are aware of where we come from. And then, yung saan tayo ngayon sa ating journey. And saan ba tayo papunta? Ganon din, pinanganak tayo. Hiningahan tayo ng Diyos, umuha sa lupa, lumalaki, andito na kayo ngayon sa Singapore, may mga iniwan, may mga nakaraan, may madidilim na kahapon, nakakilala sa Panginoon, bagong buhay, lumakad, nabautismuhan, nag-iika po. But life is not just about that, coming to church week after week. It's a journey. We are in this travel. God has a destination for us. And the destination is only in heaven, hindi dito sa lupa. We can never say we have arrived in our spiritual standing or sa natural, na pag naabot nyo na yung mga pangarap ninyo, ay hallelujah! Tapos na, may bahay na at lupa sa Pilipinas, pwede nang umuwi. Hallelujah! Nakapag-asawa na, praise the Lord, nakita ko ang asawa ko sa simbahan. Amen! Tapos na ang iyong search for life, the quest. No, we are in this journey together. May rise and fall, up and down, parang minsan roller coaster. And we have, shared sa inyo yung the detours of life. Yung mga pagre-reroute sa atin ng Diyos na minsan ay ayaw natin, pero we found ourselves being rerouted. And then you found your GPS recalculating na para ka ibalik doon sa iyong path na nilagay ni Lord sa iyo. So, we have seen the different warnings given to us that in Ephesians chapter 4, verse 13, all of us will continue until we come to such unity in our faith. All of us will continue till we all come, magkaisa sa pananampalataya and the knowledge of the Son of God. Pag sinabi rito, to a perfect man. Perfection ang ating goal. Not perfection na hindi nagkakasala. None of us is perfect. Okay? But perfection meaning come to the full measure ng maturity. It is called spiritual maturity, completeness, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Ang ating sukatan ng ating ugali ay hindi ang iyong kapatid o katabi, o hindi si pastor na sukatan ng inyong image. Ang sukatan ng ating pag-uugali ay si Kristo Jesus. Till we all come to the measure of the stature of the fullness of Christ. Hanggang hindi pa nakikita ang imahe sa iyo ni Kristo. Praise the Lord. Tuloy pa rin ang laban. People may fail, but you need to get up again. Repent and get up again. Fight a good fight of faith until the nature of Jesus Christ is being seen in us. Kaya nga nung si Jacob at si Esau nagkitang muli, natakot si Esau, bagamat sila'y magkalaban ng maraming taon. They hate each other as brothers. But when Esau saw his brother Jacob, ang sabi niya, it's like I have seen the face of God. Pwede ba yung sabihin sa inyo nung umuwi ka sa probinsya ninyo? Anak! Ikaw ba yan? Hallelujah, anak! Wala ka pang sinasabi, nanay pa lang sinabi mo, yumakap ka pa lang. Ang sabi sa iyo ng nanay mo, it's like I have seen the face of God. Yan ang measure na gusto ng Diyos na maabot natin one day. That we will all come to the full stature, spiritual maturity. So this travel
This journey is from the world, which speaks of Egypt. Egypt speaks of the world. And onwards to Mount Zion. That is spiritual maturity, perfection. Christ, completeness. Yan ang ating goal. The goal is not the promised land, Canaan. Because your promised land could be your dream. Come true na nakita ninyo na. Nagkakotse ka na, yun lang pala pangarap mo sa buhay. Napakababaw na pangarap. Nagkaroon ka na ng bahay at lupa. Ang ganda, nanay, ito regalo ko sa iyo. Napakababaw na pangarap. Nagkaroon ka ng magandang asawa, poging asawa at maraming anak, 10. Hallelujah, I have reached my target. Lahat sila titulado na. Talagang iginapang mo na sila ay maging mahuhusay na mga bata. Mga man and woman na mga pinagmamalaki mo, pwede ka nang mamatay. Sabi mo, pwede na ako mamatay. These are not our goal. Hello. Our goal is to have the image of Christ in us. That we will be released into our destinies. That we will see yung purpose ni Lord sa atin here on this earth. That we will pull down heaven on this earth. Amen? That heaven will become a daily reality sa atin. Minsan pag naririnig natin ito, ang sasabihin ng iba, ang layo ko pa, hindi ko matanaw sa nang hangganan. Talagang iba-iba tayo ng pace. May tao, nagpapahila. Hila ka ng hila, ayaw. Bitawan mo, magagalit. Hindi mo na ako niyayaya. Kasi nung niyayaya mo, ayaw mo naman. Tinigilan mong i-message na galit sa'yo. Dati, tiyaga mong mag-message, tiyaga mong mag-pray sa akin. Bakit ngayon di ka na nagpaparamdam? Di ikaw naman ang magparamdam. Magpasalamat ka salamat sa mga panahon na ako'y naaalala mo. Naalala kita ngayon na ipag-pray kita kasi tsinaga mo ako. Iba-ibang klase ng tao. May tao naman nag-camping na sa wilderness. Ayaw nang umalis doon. Gusto ko rito. Masarap pala rito. Gusto ko ng mainit. Gusto ko ng malubak. Gusto ko ng putik. Gusto ko ng bangin. Yan ang wilderness. Boring. Okay na ako sa boring. Huwag niyo na akong i-involve. Huwag niyo na akong isali dyan. Atin-atin na lang ako. Susulput-sulput. Susundot-sundot. Kung kailan ako kailangan, kung kailan ako merong time, sige na lang. That's your journey. It's your choice. At merong tao, nagpapaakay, nagpapagabay, nagsasabing, ano po ang aking may tutulong? Saan ba ako pwedeng lumugar? Ano ang pwede ko pang baguhin sa puso ko? Pastora, pakinggan ko ang preaching mo at baka ako'y may matutunan. I want to respond to the Word of God. I want to come to the altar and say, Lord, I lay down before you. Change my heart. Melt me, mold me, Lord. Gamitin mo all of me. These are different kinds of people. Merong hard-hearted, merong stubborn, stiff-necked, yung di mo na mailingon, di ba? Lahat sa natural ay reflection of what's happening on the spiritual sa buhay natin. Kaya makikita ninyo sa Biblia ang mga illustrations o yung mga comparison na ang mga taong matitigas ang ulo, hindi ibig sabihin, talaga namang matigas ang ulo, di ba? Pag sinabing matigas ang puso, buksan mo ang puso mo, malambot ang puso. Pero sinasabi niyan, yung sa spiritual state mo, na pag sinabing, I want to judge these stiff-necked people, kasi ibig sabihin, hindi sila ma-guide. Pag sinabing lingon ka ron, hindi, stiff-neck yan. Tinigasan. Nagmatigas. Nagmarunong. Akala kaya niya ang buhay niya. Huwag niyo na akong pakialaman sa buhay ko. Kaya ko to, buhay ko to. Huwag kayong manghimasok sa buhay ko. Kaya alam niyo, bilang pastor, and this is also my guide sa ating mga pastors and overseers. Huwag niyong pilitin ang taong ayaw magpa-guide. Do you know, this word, huwag tayong manghimasok sa buhay nila, will really set you free.
It's not on your shoulder when people don't want to be led. Focus on the people who wants to be taught and to be led. Marami dyan sa labas. Don't get frustrated. Don't get discouraged. Because life goes on. We are in this journey together. Na-imagine ko si Moses bilang pinuno. Ilang milyon? 2 million people. Kung kasama ang mga anak, kasama ang mga bakahan, tupa, mga hayop, yung may farm na siguro ron. 3 million? 4 million? We don't know. But men, 2 million people. The greatest escape and exit ever recorded in the whole of history. Inilayo sa kadiliman from the claw of Pharaoh. The world. Hinugot sa dilim. May title na pelikulang ganon. Hinugot ka sa dilim. Pero saan ka papunta? Kung galing ka sa dilim, ine-expose ka sa liwanag. At ang taong hindi exposed sa brightness, sa liwanag, they hide. Ang sakit sa mata. Di ko yung kaya. Ano ba? Masyadong bright. And we react differently by the revelations ni Lord sa ating journey. We respond strange sometimes. When God exposes sin sa ating journey, sasabihin natin, ako ba yan? Hindi ako yan. Baka si sister yon. Yung preaching ni PH, huy, makinig ka, para sa'yo yan. Pagka merong parang tatamaan, nakatingin ka kagad sa katabi mo, ikaw yan. Pero hindi mo inaaming ikaw din yon. Because ang tendency natin is to have a self-defense. Teka muna. My eyes is very weak sa too much brightness. Pagka ako'y pumunta sa restaurant, I see to it, nakaupo ako, ang likod ko yung labas. Doon ako sa parang medyo nakatingin sa pader na hindi. Inaayos ko sarili ko because my eyes couldn't take it. Pero hindi ibig sabihin I couldn't take the revelation of Christ. I want to have more. And I want God to reveal to me more and more ng mga misteryo ng buhay. Paano aakayin ang tao sa liwanag at paano pa sila magkakaroon ng tagumpay na buhay in this life. Merong biyahe. Ang biyahe natin ay biyaheng papunta sa langit. Sana ay walang mabhila, palayo. They started well, pero we need to finish well. I appreciate that. To be a reminder to all of us. It's not how you start your race. It's not how you create a big splash. Charan! Ang ganda! But it's how you finish your race. We are all in this journey together. Amen? So in this travel, we will receive vision for our walk with the Lord, and so that we will not wander aimlessly. Laboy, walang patutunguhan. In 1 Corinthians chapter 10, verse 1 to 11, winarningan tayo, ito ang lagi nating uulit-ulitin sa mga susunod nating mga series ng topic na ito, because this is our text. Sabi doon, I don't want you to forget. Di kung ayaw malimutan, di ipaalala mo ng ipaalala. Na ito ang context ng series na ito, sabi doon, dear brothers and sisters, about our ancestors in the wilderness. Okay? Under the cloud. NKJV yan. But let me read it from NLT version. All of them were guided by a cloud that moved ahead of them, and all of them walked through the sea on dry ground. In the cloud and in the sea, all of them were baptized as followers of Moses. All of them ate the same spiritual food, and all of them drank the same spiritual water. For they drank from the spiritual rock that traveled with them, and that rock was Christ. Lahat yung mga sinasabi dyan ay nangyari noong panahon ni Moses.
Pero now, after many, many years in the time of Paul, Paul was reiterating or repeating this again. Lest you forget! At hanggang sa generation natin ngayon, we want to remind it that their journey is a warning for us. In verse 6, ang sabi rito, these things happened as a warning to us so that we would not crave evil things as they did. Dahil tayo ay merong appetite to do evil, kahit hindi yan ituro sa inyo. May magtaksi lang sa inyo, hindi ka tuturuang mag-isip ng masama. Naturuan kang mag-isip ng mabuti. Pero ang natural instinct ng tao is to make higante. Yan ang instinct ng tao, Nako, pupuntos ako sa iyo, inagaw mo asawa ko, bebelta ako. Kaya nga maraming nag-aaway na nag-aagawan ng telepono, mapatunayan lang na totoong ikaw ay nangaliwa. Kaya, kasi isipin nyo to, kung mapatunayan mo, ano ngayon? Yan lagi yan eh. Fast forward mo. Kung ikaw ay merong craving to do evil, pag iyan ay nagawa mo na, tanungin mo sarili mo, so, what's next? These people back in Exodus, they have craved for evil things. Kaya sabi rito, warningan mo sila, huwag niyong gayahin yon. Worship idols, ginawa nila. As the scriptures say, the people celebrated with feasting and drinking. And they indulge in pagan revelry. Idolatry will lead to immorality and in all kinds of injustices. Ang idolatry, pakinggan ninyo to, meron kang inilagay sa puso mo above God. Hindi ang Diyos ang una. May naging idol ka na yun ang inaccommodate mo. Either sin na hindi mo kayang isurrender, or anything in your life, tao, that you have placed above God. Hindi ko ma-give up ang asawa ko. Magagalit siya sa akin pag nagsimba ako. Paano na lang sasabihin ng nanay ko pag nagpalubog ako? Recently, that was an excuse I received. Why would you want to be water baptized? Kasi baka hindi ako tanggapin ng nanay ko. And this is a constant reminder for us. Idolatry is putting something or someone in our hearts, on the throne of our hearts, na hindi ang Diyos. So we must set our priorities right. God first, and all these things shall be added unto you. Amen? Kaya lahat ng kakulangan, lahat ng wala, lahat ng hinahanap mo sa buhay, relax! Darating. Unahin mo si Lord. Yan ay paalaala from the time, back in the time ni Moses. And we must not engage in sexual immorality as some of them did. Yan ang warning ulit. Causing 23,000 of them to die in one day. 23,000. Alam niyo bang kaya tayong pindutin lang na isang pindot? Wala ba tayong 1,000? Wala tayong ilang daan dito. It's so easy for God to just bring judgment. In the Bible, more verses are recorded for the anger of God rather than the love of God. But because people want to cherish their sin, they want to always highlight the love of God, that He's merciful. That's true. But I was sharing with Pastor Red this morning and May in my office, sa ating daily Bible reading, Chronicles, na tiyagain ninyong basahin dahil puro genealogy. Sinabi doon kung bakit anak si ganito ni ganyan, ang mga inheritance sila. Pero may one verse doon na nag-highlight, and God killed Saul because of disobedience. God killed Saul. Pumapatay pala talaga ang Diyos. Ibig sabihin, kaya niyang bawiin ang buhay mo. Lagyan ka na lang ng hangganan sa buhay mo. Ito na lang, dahil talagang parang sa katigasan ng ulo mo. I will establish you and set you strong to the choices of your life.
If this is your choice, after many warnings and reminders, I will establish you in this choice. Pinili mo na lakaran. But if you keep choosing God, repent and choose God, Lord, I want to follow you, God will establish you here also. And say, I've seen your heart. You love me, but you are weak. I will strengthen you. I will be with you. I will walk with you. Keep your heart right. Hindi niya tatalikuran ng taong lumalapit na nagsisisi. Amen? Huwag niyong isipin din na laging galit sa inyo ang Diyos. Hindi ang Diyos nagsasabing, okay, ginawa mo kapong ginawa mo ngayon, gagawin mo bukas, nakikita ko, ayoko na sa'yo. No, it's not like that. He's long-suffering and merciful. But do not take that freedom, that part ng verse na magkaroon ka ng kalayaang magkasala at piliin mo ng piling magkasala. That's what I'm saying. Amen? So in this journey, let me just share this, para pumunta tayo sa points and I will finish on time. Don't worry about that. There were 3 leaders in this journey. Si Moses, si Joshua, and si David. In this journey, meron din kang makikitang 3 mountains. Mount Sinai, Mount Hebron, and Mount Zion. Lahat ng mga stations na yan, kung sabihin ko sa journey ng Israel, sa kanilang paglalakbay, ay may spiritual significance yan lahat sa atin. Saan sila galing? Sa Egypt. Ano ibig sabihin ng Egypt? Mundo, the world. Ruled by Pharaoh. Pharaoh symbolizes Satan. Lumalabas sila, pilit silang hinihila pabalik. Parang tayo, pilit lumalabas, hinihila pabalik sa kamunduhan. Usad-usad, hila-hila. Only doon sila nagpunta sa Canaan, nagkaroon sa Jordan River. Isang station ito. Dadaling ko kayo sa biyahe. I-picture nyo to. Nung sila ay nakarating sa Jordan River, nagkaroon ng circumcision. Speaks of the cutting away of the flesh. Yung desires ng ating mga laman. We ask God, Lord, circumcise my heart. In the spiritual, ibig sabihin nun, alisin mo sa puso ko ang mga hilig ng laman. My natural appetite. Take it away. And only then, nung sila ay lumagpas na ron, that they do not want to go back to the world. Hindi na nila naiisip ang mga iniwan nila sa Egypt. Hindi na nila maisip ang mga give up nila, ang mga wala silang, hindi nila nadala noon. Because they knew that they're onwards to what God has for them. The promised land is there. They don't want to be back in the world. But promised land is not yet the destination. It was David who conquered Zion. And David all the way brought them in that place of rest. Zion speaks of rest, spiritual maturity, and completeness. So I'm giving you a preview in this series. Dadaling ko kayo parang pelikula, may trailer. Sa trailer, pagka manonood ka, paulit-ulit sa mga nanonood ng series, di ba? Inuulit-ulit sa bungad. Ayan ang ating gagawin. Inuulit-ulitin natin. Saan kayo galing? Saan tayo patungo? Sino ang mga leader nating nag-akay sa atin? Back sa mga ancestors. So that we can relate and how we can apply it in our generation ngayon. Okay? So tingnan natin si Moses na leader ng travel na ito. Si Moses ay anak ni Amram at ni Jochebed. Sino doon ang lalaki? Amram. Ka masyadong sasagot agad. Si Amram ang tatay, si Jochebed ang nanay. May kapatid si Moses. Sino? Aaron, Miriam, at si Moses. Ang calling nila ay pabigat ng pabigat. At si Moses ang kumuha. And then the Bible says, they look at Moses like God. Si Aaron, Levi, from the tribe of Levi, silang lahat.
At maraming encounter si Moses. Moses have seen more miracles than Abraham, Isaac, and Jacob combined. And so we will see what were the miracles Moses saw and encountered. We can learn a lot from those encounters ni Moses. And one famous encounter was the burning bush. Burning bush! The burning bush. Itong bush na ito ay hindi natutupok ng apoy. Nakuhang atensyon ni Moses. And this is where his great encounter was nung siya ay sumagot ang Diyos. You know, sa mga makikitahan characters sa Bible, it was only Moses when God says, I talk to him face to face. Gusto niyo bang kausapin kayo ng Diyos? Mukha sa mukha? O pareho tayo ng mga Israelites, sasabihin natin, ikaw na lang. Ikaw na nga mag-represent. Ayoko nga, natatakot nga ako kay Lord. Baka ako parang feeling mo, ang pagkatakot mo sa Diyos, parang kang laging uusigin sa kasalanan. But God wants to dwell and, habitate with His people. But the people don't want. Nasa Exodus yan. Ayaw namin, Moses. Dahil one time bumaba si Moses, kausap niya ang Diyos, nawala siya ng 40 days, 40 nights. Pagbaba ni Moses, nagniningning ang kanyang mukha. Sabi sa pelikula lang ito napanood ko, no? Pagbaba niya, lutang ang mukha ni Moses. He has seen God. Alam niyo ginawa? Tinalokbungan ang mukha ni Moses. They couldn't stand the glory ng mukha ng taong may encounter sa Diyos. Silipin mo ng konti yung katabi mo. Simplihan mo lang. Nagniningning ba ang mukha niya? O nagdidilim ang mukha? Madaling makita ang tao. Reflection ng kanyang standing sa Diyos. Kung lagi siyang nakayuko, condemn. Lagi nagtatago, condemned ang pakaramdam. Meron namang iba nagpapanggap, aliwalas-aliwalasan ang mukha. Ang daming CC cream, BB cream, DD cream. Lapat, para hindi halata. Tawag doon mapagpanggap. But the glory of God, you cannot hide. Kahit umiiyak ang tao, nagniningning sa glory ng Diyos. Amen? Let's see the excuses ni Moses so that as you write this down, these 5 excuses that every person also thinks. Okay? Papagamit ka sa Diyos, parang nagdududa ka, nagkukuli ka, ayoko, wag na lang kaya. Because in your mind, like Moses, you may think, I'm insignificant. Yan ang sabi ni Moses. I'm insignificant. Sabi niya, who am I that anybody will take notice of me? Bakit naman ako? Yan, baka excuse nyo yan. Wag na ako PH. Iba na lang. Pride yun. At bakit? Anong feeling mo? Sabi niya, hindi ako worthy. Wag ako. Ang dami dyan. Pero ang sabi ni Lord, ikaw ay handpicked ko. Pinili kita riyan. And yet God will not force us. In His mercy. Kaya nga sabi doon, let no man take your crown. Huwag mong hayaang maagaw ang korona mo. Moses, sinabi niya yung reason niya. I'm insignificant. But God said He would be with him. He was the important one. Mahalaga ka sa plano ko, Moses. I need you. Number 2, excuse ni Moses, he was ignorant. Wala akong masasabi. Hindi ko alam sasabihin ko sa kanila. Umuwi ka ng Pilipinas. Nakakahiya, makikita ko mga barkada ko, ano sasabihin nila, born again ka na. Na-post mo sa Facebook, nilubog ka. Umuwi ka nagbakasyon.
Saan ka nilubog? Wow naman, pare! Iba ka na! Ayos pare! Okay, tingnan natin. Praise the Lord ka na. The pressure is there. Pressure ka. Ignorant. Ignorant. Sasabihin ko, nahihiya ako sa mga taong yan. May-intimidate tayo. Magulang natin, mang-intimidate sa atin. Kilala kita. Huwag ka magbait-baitan. Pinalaki kita. Ang hirap kumbinsin ng mga magulang, ano? Di ba, Carlo? Sabi ni Carlo, sige PH, opo, i-preach mo pa. Kasi Tess, maniwala ka kay Carlo. Nagbago na siya. But we cannot always say, Lord, ignoramos ako, Lord. Pero ang totoo, si Moses ay hindi ignorant. He was well-trained in the courts of Pharaoh. Hello? Kung baga sa araling panlipunan, alam niya. Bagsak ako rin nung araw. Mga kasaysayan, yan, history. Si Moses magaling. Learned in the courts of Pharaoh. Yan ang sabi ng Bible. Eloquent siya talaga magsalita. Pero, nung sa presence ni Lord, he was so humble. Sabi niya, wala akong alam. Di ba, minsan ganun tayo, yung parang, pag naano na, wala, hindi ako marunong. Ang arte-arte, hindi ka pa marunong. Ikaw na nga yun. Kaya pagka kayo nabigyan ng pagkakataong mag-serve, paano ang sagot? Tuturuan ko yung sumagot, ha? Hindi nga to, mag-pupish. Kumain, alam. Ako po, ganito pa iba, ho! Walaan niyo kung sino to. Walaan niyo kung sino to. Mapicture niyo to. Ho! Ako! Ako, PH! Gusto kong, yes, ikaw. When God invites you to serve, He will empower and equip you, and He will make you able. Amen? Sabi ni Moses, utal-utal ako. Siguro sasabihin ng iba sa inyo, huwag na ako mag-share, napapamura nga ako minsan. Napapachar-char nga ako, bawal pala yun sa church. Ano ba yung mga char-char na yan? Sabi niya, nahihiya ako kasi parang may lingwahe pa akong mga kamunduhan. Number 3, ang sabi ni Moses, impatient to convince the people. Wala akong pasensya sa mga yan. Hindi ko yan alam kung paano kayang kukumbinsihin. But the Lord says, my power is going to be with you. Sagot pa niya ulit, I'm incompetent in speaking. Itong ang Diyos, hindi siya, tinaga siya. Sige, kung talagang parang ayaw mong makumbinse, bibigyan kita ng, kapatid mo si Aaron, isama mo, siya ang spokesperson mo. Di ba may taong ganon, may spokesperson pa? PH, may sasabihin daw po si ganito. Pwede namang idirekta. O ano bang role niyong dalawa? Ba't kayo nasa office ko? Kasi may sasabihin daw siya. Kailangan meron munang bumungad na bubukal ng tubig. Alam niyo sa poso, yung bomba sa Pilipinas, may tagalagay muna ng konting tubig bago bumukal yung tubig. Bago siya luluwa ng tubig doon, may muna takal. Ayan, baka excuse niyo yan. Mahiya na kayo ngayon. Mag-repent tayong lahat. Yung two Sundays, nag-evangelize ang team ng 1:45 p.m. Di syempre, paano nga ba? Nalimutan na ba nating mag-share dyan, sa Orchard, sa Somerset? Pwede ko ba ikwento yon, Jason? Favorite kong kwento yun eh. Sa kwentuhan nila, ganito. 3 sila. Sino ba kasama niyong isa ron? Si Tintin. Sabi ni Tintin, sige, tayong 3 magkakagroup. Paano ba, kuya? Sabi ni Jason, sandali. Kasi ako nga rin na parang nalimutan ko na eh. Bili muna tayo ng turon.
Punta, ground floor to the 6th floor, inabot nila. Sino ba dito? Sa dami ng tao sa Lucky Plaza, hindi mo malaman kung sino doon ang shesheran mo ng goodness ni Lord. Yun ang assignment nila eh. Humayo, ipangaral ang kabutihan ni Lord sa puso ninyo. Mag-share lang. Panalangin nyo sila. Marami diyang naghihintay lang lapitan. Hindi ako marunong magsalita. Kailangan ko spokesperson. Halika tayong dalawa, ikaw una, ikaw babate. May time pa si Rain, sabi niya, lahat nginitian niya. Kung sino unang umiti na may nag-eyeball at to eyeball, ito na ba, Lord? Ang saya-saya ng kwentuhan ng mga experience ng paghayo. Pero first Sunday, they have led 41 souls to Christ. Second Sunday, ilan, PB? 29. Nag-backslide na yung iba. Talagang hindi kinaya powers ng pag-evangelize sa labas. Excuses, excuses, excuses. If you know that people will perish, you will remove every excuses you have in your mind. Mamamatay siya, mabubuli siya sa impyerno, ikaw ang susi. Dahil katabi mo na siya sa opisina. Kasama mo siyang kumain sa tanghali pagka-break ninyo. Kapitbahay mo sabay kayo nagwawalis araw-araw. Hindi mo na sabing Christian ka. Hindi mo na imbitahan sa simbahan. Hindi mo na aya siya kay Lord. Lead them to Christ. Don't worry about the church. Lead them where they are. You cannot have too many excuses. Kung kapatid mo yun, marami ka nang masasabi. Amen? And then last excuse ni Moses, he was irrelevant. Send someone else. Hindi ako bagay dyan. Ako'y shepherd. Amoy tupa. Wala ng skill, pakiramdam niya na downgrade siya, hindi siya na-polish because doon siya, napapaligiran siya ng mga tupa, amoy tupa rin siya. Kaya pakiramdam mo, pagkatitulado yung sasabihin mo, wala naman akong kinalaman sa buhay nito, ako'y katulong. Napapaligiran ako ng mga katulong. Hindi ko kayang mag-share sa isang professional. That's an excuse, a lame excuse. You can. Did you see Pastora Melanie? She's pastoring and she's a house worker. No excuse. All she knew is she wants to share the love of God. Marami sa inyo ang na-invite ninyo ay mga non-house workers, but you are a house worker. But because nakita yung glory ni Lord sa inyo, para kayong si Moses. Sabi nga nung kwento nilang bago, huwag tayong lumayo. Ito muna ang ating character, ha? Sa kwento. Sabi nila, buti po na nung lumapit daw sila, may mga lumalapit sa amin, iniiwasan namin. Pagka merong palapit, yuyuko na sila. Pero kayong dalawa, gusto namin yung mga sineshare niyo. Ano ba pinagsasabi niyo doon? May lifetime supply ng turon? Hindi ko alam kung ano pinangako nitong mga ito eh. No, pero it's yung vibes, yung kanilang the presence that you release invites people. Amen? And so these 5 excuses ni Moses, take it down. Remove natin yan sa heart natin. Let's say, Lord, I give up every lame excuse I have. I simply want to be used by you, Lord. Amen? Lahat ng weakness mo sa pagsasalita, pagharap mo sa tao, pag-isip na ikaw ba talaga yung tinatawag ni Lord, hindi yung kapitbahay mo. Ito lang masasabi ko sa inyo, ikaw yon. God is speaking to you. Huwag ka magdalawang isip, teka parang hindi pa rin ako tungang ngayon. Totoo ba to? Kurot-kurutin mo sarili mo. Ikaw yon. The Lord needs you. There are many souls dying around, spiritually speaking. There are souls dying physically. Naturally speaking, they're also dying. We must have the boldness to share the gospel sa mga taong namamatay, yung on their deathbed, sa mga taong nabubuhay pa na may sakit, sa mga taong malalakas, walang sakit,
pero kailangan si Lord, pero nagmamaang-maangan na kailangan nila si Lord. At sa mga taong nagbabackslide, nakakilala sa Diyos, pero lumalayo sa Diyos. These different groups of people, we must have the courage, no excuse. Amen? Tumayo tayong lahat.